Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun, may babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa taong Pwede ba bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Marbinay, Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya, no? Nasira ang kanyang political career. Political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen. Baka naman ganito lang rin Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelyido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa membro ng Banateros Vloggers. Bang bang! Yun, ang ganda ng pag-uusapan ng mga babayan. Napanood nyo yung preview. My God! Eto na naman, nakakilabot. Si Senator Marcoleta bumanat na naman. Diskaya, my God, uubusin ang kayamanan. Yari kayo, bang bang! Eto na nga mga babayan, napanood nyo yung preview. So sana tapusin nyo yung video hanggang sa huli. Kasi napakaganda nitong mga pinagsasasabi at napakalaman na salita na mga banat ni Senator Marcoleta. My God! At yun na nga mga babayan, syempre napapanood nyo siya. Syempre maiisip mo na binoto mo siya. Hindi ka nagkakamali at hindi talaga tayo nagkamali. My God! Soon, magiging Vice President or magiging Presidente kasi talagang ramdam mo talaga yung kanyang pagtatrabaho na mula sa puso at hindi sa kung sino-sino lang ang kanyang yung baga mayroon siyang boss o mayroon siyang nagdidikta sa kanya. Wala. Siya lang yan talaga mga kababayan. At kung siya yan man din at yung pag-uusap nila ni Tatay Digong noon ay tinutupad niya lang mga kababayan. Hindi yung siya yung pagka nakuha niya na yung isang bagay ay gagampanan niya na kung ano man yung nasa puso niya, mangungurakot na, uubusin din or mangungulimbat din ng mga pera ng Pilipinas. Naku, hindi po. Napakaganda, no? Buti na lang nagkaroon talaga tayo ng senador na Marcoleta. Grabe, di ba mga babayan? Ito yung sinasabi natin magmula pa noon. Dati, ang pinagdaanan natin na hindi siya mananalo kasi pinagtatawanan siya. Kita mo yung mga tanso vlogger pinagtatawanan. Sabi pang gano'n ni Vice Ganda, tinan nyo yung muka ni Marcoleta, hindi ba kayo matatawa? Grabe, no? Grabe ang pag-uusig talaga dito sa ating senador na Marcoleta. Sa bagay, ganyan talaga ang mga iglesia ni Cristo, talagang inuusig. Pero sa kabila ng lahat, ang Panginoon pa rin, ang Diyos pa rin, ang umalalay dito sa ating senador na napakagaling. At dito nga, sa video na napapanood nyo, no? Eto na, inupakan na ang Diskaya. Uubusin ng ating senador na napakagaling ang kayamanan ng Diskaya. Duruin nyo, no? Pag pumasok ka ng DPWH, mabigyan ka ng project ng mga senador, ng presidente. Gawin mo itong isang project na to, maraming project to. Grabe, no? Napakaraming sasakyan, napakaraming bahay, mansyon.
Ngayon, ito nga ang sinasabi ni Senator Marcoleta, ito iniimbestigahan niya. Kasi mga kababayan, nagkaroon ng ghost project. Ngayon, iimbestigahan niya yan. So, kung wala silang mailalabas talaga na patunay na gumawa talaga sila ng proyekto na yung ang ghost project, yung walang project na, tapos nabayaran sila. Ngayon, ito nga sabi ni Senator Marcoleta, sige ganito, kung hindi kita ipapakulong, hindi kita kakasuhan, ibalik mo yung mga pera na naubos dito sa binigay sa yung proyekto. Ubos ang kayamanan nitong Diskaya na to. Yun na nga yung sinasabi natin mga karma na nangyayari na sa kanila mga babayan, no? Kaya itong si Diskaya, naku, ikakanta niyan si Tamba. At kung sino pa man ang mga nagbibigay sa kanya ng proyekto at mga kasabwat sa ghost project. Yun, ganda nito mga babayan. Tapos dito mga babayan, si Senator Marcoleta, pinaringgan at binoljak na naman niya si Trillanes. Kasi nga dito nga sa video nito mapapanood nyo rin, yung si Binay ay napawalang sala. At sino nga daw ba ang mga senador nag-imbestiga? Isa rin si Trillanes. Ibig sabihin nun, wala namang alam ni si Trillanes eh. Hindi naman kasi attorney yan. Siyempre, wala namang alam sa batas. Di, yung pag-iimbestiga, hindi talaga na-imbestigahan. Sabi nga ni Senator Trillanes sino ba si Trillanes yan? Hindi naman Trillanes ang aking pangalan. Di ba? Kung si Trillanes ang si Senator Marcoleta ang nag-imbestiga diyan, wala yan, hindi pa si Binay tuloy-tuloy ang niyan, makukulong yan. Kaso wala mga walang alam yung mga nag-imbestiga. Di ba? Yan ang talagang nangyayari sa bansa natin mga babayan. So ganito mga babayan, sana panoorin niyo yung full video kasi napakaganda ng mga sasabihin dito ni Senator Marcoleta at ng mga idol natin ng mga INC na mga anchor. So syempre bago tayo magsimula, huwag niyo kakalimutan sa 2028 BP Sara ngayon pa lang ini-endorso na natin na to be a president in 2028. Alright, soon Tatay Digong makikita natin dito sa Pilipinas. Maghintay lang kayo, may mga vlog tayo niyan dahil si Inday Sara ay nadulas na si Tatay Digong ay malapit nang umuwi. Diba? Kaya hintay-hintay lang kayo sa mga panibagong ating update. At kung nagustuhan mo itong vlog na ito mga babayan, mga kumare kong mapupula ang lips at lagi naka-like at lagi nakakomento, huwag nyo kakalimutan po mag-like dyan para na ipopromote tayo ni Lolo YouTube. Okay? At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, isang pindot mo lang dyan saka yung bell all, wala naman pong bayad dyan. At huwag nyo skip yung ads para nakakatulong po tayo sa ating mga charity mission dun sa isang page ko po na charity tayo. Dahil sa inyo po nakakabili tayo ng pantulong natin sa ating mga kababayan. Kaya don't skip the ads mga kababayan. Okay, so ganito, panoorin natin itong full video. Ang ganda nito mga babayan ha. At huwag nyo din kakalimutan i-subscribe at support natin si Reaction TV PH, boss ko yan. Diyan tayo kumukuha ng mga clips at sa ating mga boss na Banateros Brothers. Okay, i-play mo na yung boy. Ang ganda nito mga babayan ha. I-ano nyo, dire-diretso yung video hanggang sa dulo. Okay, then i-like mo. Play mo na yung boy. Let's go! Ako, yung mga Diskaya, yung mga sasakyan ninyo, ibigay nyo na. Isuko nyo na. Gusto po ninyo makita yung mga sasakyan ng mga Diskaya? Pinalabas ko na yun Pero gusto nyo makita para naman alam nyo na kung anong kukunin ni Senator Marcoleta? Gusto nyo makita? Ipapakita ko kung gusto nyo makita. Ito, tingnan po ninyo Ito yung sinasabi nating malupit ang mga sasakyan ng mga Diskaya. Ito, para po makita ninyo kung gaano po kalulupit ang kanilang mga sasakyan. In-interview po ito ni anong pangalan noon? Ito si Julius Babaw. Ito yung mga sasakyan nila Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, mostly American car siya. Sabi nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US? Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si... Wow, ganda. Hoy mga Diskaya, i-ready nyo na yung mga sasakyan I-ready nyo na yan. Iparada nyo na sa mga Senado yan. Okay, ibenta nyo na habang maaga. Di ba? Opo, Ay, nako. Merong indemnification nawalan tayo indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang
state witness. Oo. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Oho. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oho. Kasi baka maging General Sen, naku, Sen, Jen, Narson, royalty lang po kami dyan eh, 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ganun. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Naman ganito lang rin Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Sen. Ayun pala, walang matibay palang ebidensya ang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo, Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Namantagin po ninyo mga kareaksyon. Si Mayor Jojo Marbinay napawalang sala dahil dito sa investigasyon na ginawa ni Trillanes at nasira po ang political career ni Mayor Jojo Marbinay. Anyway mga kareaksyon, marami po tayong pag-uusapan ngayon dito at alam nyo na po kung sino ang ibibida natin ngayon. Ang kauna-unang saganang mamayang episode ni Senador Marcoleta na kung saan mga kareaksyon babanatan niya dito si Ortega na nag-react patungkol po dito sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee at mga kareaksyon maniwala kayo sa hindi. Nagkakaroon na rin po ng investigasyon dyan sa may Kongreso at TRICOM daw. At dapat daw sabi ni Ortega wag nilang i-generalize lahat ng mga kongresista dyan sa may Kongreso. Siyempre sa Kongreso. Anyway mga kareaksyon, wag na po natin paragalin pero bago natin ituloy ang ating napakagandang reaction video nito, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin ha. 500,000 subscribers and more na po tayo. Wag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Ito na po mga kareaksyon. Alright, pasok! hintay ng lahat. Ito na po ang bagong rockstar, Senador Rodante Marcoleta. Rockstar! Masayang hapon po sa inyo. Rockstar! Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay. Dumarami na raw yata, Jen. Opo. Ako, hindi mo ako siya shoutout, Senator Marcoleta. Sa ganang mamamaya, shoutout naman dyan. O, di ba? Shoutout. Nako, totoo po, hindi na yata ito, Sen. Hindi na Sana. po ito yata. Sana naman ay Opo. dumami kahit papano, di ba, Nelson? At least yung mga dati ho ay medyo nagdududa sa inyo, yun ang nababawasan ngayon. Meron pa rin mga natitirang nagagalit, sumasama ang loob, pero at least nare-realize nila, mukhang tama yata ang pagkapanalo ng isang Dante sa Senado. Mukhang seryoso sa trabaho, ha? Ganun po ang trend ngayon, Sen. Tayo naman kasi, Jen, alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating magpasaya ng tao. Hindi Opo. ganoon eh. Kung ano yung makakabuti, maring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba, Opo. wala na akong magagawa doon. Basta ang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, Yun po. Opo. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang tingin eh. Mali yan eh ka. Yan. Nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman, hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, sino ang palagay kong tama? Kaya po kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan. Pero kung sa inyo naman po ay hindi maganda, pasensyahan na lang po. Ayan. Sa aming mga Amerikano, Nelson, may kasabihan kami dyan eh. We cannot please everybody, no? Ganun kami. Ganun talaga. Sa mga Kastila naman, katulad ni Nelson, Opo, opo.
no puede placer todos. Ayun. Yan naman ang yan ang ng buhay talaga. Kahit ano pang gawin mo. Tama. Yung mga taga-Inglaterra po, kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni Jen. Si Jen po kasi, San Francisco, California po yun. Opo, opo. Kaya lang may kamag-anak siyang taga-Inglaterra Yan. sa England. Opo. He who pleases everybody pleases nobody. Ayun. Tama, Kaya tama. ako po yung kaya ko lang gawin. Talagang doon lang po ako. Ganun lang kasimple dyan. Wala nang iba. Huwag na natin gawing komplikado, Sen. Ano? Ganun lang kasimple yun. Parang pag sinabi mo, ito po uod. Kapag yung uod, pinaliwanagan mo pa, magiging komplikado lang yun. Yeah. Pero kami ni Nelson Boss, Sen, ay uod na ako. Dinurog namin, ginigiik namin yung mga bundok. Didikdiking kung durog. Yan, yung di ba? mga... Isipin mo, dinikdik na durog pa. Wala naman kasing dinikdik na hindi durog eh. Yes di ba? po, talaga naman. Ay, nako. Pero sa araw na ito, Sen, mukhang nananadya ang panahon. Nako po. Yun ang Nelson, sinabi ikaw mo, mga Jen. ibalita mo nga. Eto na. Oo. Katatapos lamang po ng inyong mga investigasyon sa flood control project, diba, dyan sa Bulacan Yan. at sa iba't pang lugar. Kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon sa mga sandaling ito ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila. Nako. Ayan, tinan mo, Palanan, Makati. Matinding bahay. Walang may bagyo ngayon, di ba? Yung isang. Ay, pero malayo. Pero malayo. Hindi apektado Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito, ha? Oho. Ayan naman sa, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito sa Quezon City. Oo. Pero sa ibang lugar, Nelson, Malakas. Opo. Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, tinan mo. Oh. Loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, Jen. Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Parang ikaw na ang nandyan eh. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Yung baha eh. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe, Sen, no? Ito po talaga. At pag hindi po niyo inayos yan, ngayon po nakikita niyo hanggang tuhod lang. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Nako. Baka po hindi niyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung... Sa Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, Ay, hindi ka makapasok. ay, hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Ay, hindi nakapasok. Nako. Gusto ko nga pasukin yun eh. Ayan. Para ma-dramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala nila kasi biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Talagang The Philippines underwater, di ba? Si Bongbong Marcos, under influence of Coca-Cola, gano'n. hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo lang. Napakahirap. Mabuti na nga lang, Sen, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump off point, di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para mayroong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo. Yan. At sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. Kung may mali ba dito, o kontra ba kayo? Di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, 545 billion pesos, 15 lang ang halos nakakopo na kasi kumpanya. sa laki nun, Oho.
Ang nakakuha po halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon 1.2 trillion pesos. Ganun na pala kalaki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. Ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So, ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So, silence is acquiescence. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. Yan, opo. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang ang nabigyan. lumihis kong... 7. Wala ang Sibuca ko, wala ang Leyte. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, nako. Isip-isipin mo ka, may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Pagtanggap. Ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga din, kung kinakailangan sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, hindi na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamaro. Yan sa mga nakikinig po. Alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Sabi ko naman kay Secretary Bunuan. Itsakin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects, kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita. Nako, sisid kamaro po, sisid kamaro daw. Sisid kamaro, nako, ano ba yun? Kita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ng opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, pwede kaming maipadala, Sen. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung ano bang requirements niyan. Hindi kayo qualified kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung yung pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng tubig. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. May measurein mo yung scouring dito. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Well, yun, Sen, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan
doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ngayon, nung nakaraang Biyernes humingi kayo ng pictures, ng video. Ba, marami nang nagbibigay sa akin ngayon. Opo. Iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, Sen, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na nasunod, yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang. Kami Yeah, na pipicturean. mag-a-analyze eh. Ganun po. May mga technical naman kami. Pag nakita, ay walang revetment ito. Kita agad. Walang reinforcing ito. Ay, Ayun. isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito eh. Yun pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun eh, yung revetment mo. Opo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon eh. Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... Yun na nga, wala pang ulan yun. Pinakita yung picture na bakbak na kagad. wala pang ulan eh. Puro putik ang ginamit eh. Ayun nga. So yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi ay parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, Opo. ito kalsadas. Opo. So, slopes protection, nagsasabi, revetment Slope na yun. protection pala. Kasi Yun ang mga maliit na technical ilog terms. lang eh. Opo. Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung Nakabaon. tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver eh. Para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung hanggang sa 6 na humindog yon. siya. May nakalitaw na halos kalahating metro, pagkatapos ibabaon mo yon. Ayun. At hindi lang pagbabaon yun eh. Kasi Opo. yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron eh. Wala pa. Pero Ayun kung pala meron yun. kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Oo. Eh marami po kasi mga Ngayon, technical terms. kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan, para ngayon pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, oo. Kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Wala na siyang salalayan ngayon. Ayun pala. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan kanya-kanya ng pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad eh. Di ba? Mali pala yun kasi Ang gawin kaya natin mga kareaksyon, lahat ng mga kongresistang mapapatunayan na nambulsa sila ng mga pera ng taong bayan dyan sa flood control, sila kayang gawin natin flood control, ibaon natin sila dun, ano? Ibaon lang natin, paramdam lang natin sila, mga 2 o 3 oras lang, ibaon natin, tapos ibalik natin sila sa taas. Bigyan natin ng oxygen para hindi mamatay. Para lang maramdaman nila kung paano yung binabaw yung... pag dumaan ng agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng Semento lang. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So substandard yun, Sen. Wala. Dali lang yun. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan DK yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, DK po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ayan, nakita mo yung ginawa, nalapnos eh.
Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Oho. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, oh. O, ni walang bakal, eh. Tapos puro buhangin na sa loob, eh. May maliliit na bato, oh. Kaya pala nabakbak, ano. Ito sa Mindoro ito, Sen, eh. Maganda yung ibabaw no? Oh. Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Oho. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat Oo. na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Opo, pati specification. Nakita po niyo yung mga ka-reaction, nakita niyo yung katarantaduang ginawa nilang yun. Walang bakal, pinlaster nila yung lupa. Wala talaga, parang ginawa nila yun para magiba. Ginawa po nila yun, talagang nakadesign yun para bumagsak. Para next bigayan ng pondo, kasama na naman yun, walang into yun. Yayaman si congressman, di ba? Oh, di ba ganun yun? Hindi ba? Okay, bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Oho. Kasi pwede ka, dito kahit hindi ka nagagamit ng ng backhoe litaw na eh. Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide yan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Oho. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materyales, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin, talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, ha? Iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinatataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Oho. Ang contractor mismo, yung district engineer. Oh, So, tingnan mo district engineer ang contractor. sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, oho. Yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Saint Legacy. Timothy. Si Legacy. Si Nelson naman, si Saint Timothy. Ayan, oo. Pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kerante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si Saint Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahihiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho,
parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan Marirecord. sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho May project sa loob ka. ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya mo-downgrade. Sa makatwid dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty royalty. fee. Walang oo. pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na, legacy. Ipinamamalengke niya. Oo, Oo. ito. Ipinamamalengke. E de, naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Oo. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po. Oo. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero na sa pala totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Oo. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. Bawal. Pero practice lang sila. Practice Bakit naman. ba? Pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi Yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala ng marami. Sen, akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Oo, yan. Oh, naku. Dahil sa Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. Oo, pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang. Pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng Opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Nako. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero So ibig sabihin si Ortega madadali dyan, mga kareaksyon. Ibig sabihin mga kareaksyon, talagang maganda po itong Blue Ribbon Committee investigation na flood control, anomaly flood control scandal na yan. Mga kareaksyon, talagang hindi po sayang ang bumoto at boto na kayong mga hindi bumoto kay Marcoleta, wala manood na lang kayo, wala na kayong pag-asang bumoto. Next time, Vice President na lang. Pwede. di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo. Tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc. hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, Hati-hati. 500 million yun. Opo. Gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot kung may- yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Nako, isang bagay siya ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi,
Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang Investigasyon. ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman napala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna na sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, Oo. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Oo. Senate parking? Yes. Diba, tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako, Na yan ay may 2.2 billion? nasira ang political career ng mga binay Oo. dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ng resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang dami pinakitang ko. Oo, ang daming matitibay na- ebidensya, di ba? oo. Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Oh. Ang naging problema, sabihin, naging damage. lang kaya, no? Nasira ang kanyang kasi political career. Political career niya. Oho. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oho. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong natin? namin ni Jensen, Oho. baka naman ganito lang rin Kasi to. ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito, sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo, Marcoleta ang apelyido, hindi naman Trillanes, ha? oo nga, bagay, tama din naman kayo. Iba. At saka ang kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Saka may mga technical ano. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? At, Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oho. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, Oho. gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sinong may kasalanan. Yung Kasi ghost- ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talamakan yun. talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun Oo. lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mong may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo, oo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Opo. may pananagutan po sila. May At chan- kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko bang gawin yun? Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Oo, ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Oo. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA,
Paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinagluloko nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong panlililang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yung ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Nako, yung mga diskaya, yung mga sasakyan ninyo, ibigay nyo na. Isuko nyo na. Gusto po ninyo makita yung mga sasakyan ng mga diskaya? Pinalabas ko na yun eh. Pero gusto nyo makita para naman alam nyo na kung anong kukunin ni Senator Marcoleta? Gusto nyo makita? Ipapakita ko kung gusto nyo makita. Ito, tingnan po ninyo ha. Ito yung sinasabi nating malupit ang mga sasakyan ng mga diskaya. Para po makita ninyo kung gaano po kalulupit ang kanilang mga sasakyan. In-interview po ito ni anong pangalan noon? Ito si Julius Babaw. Ito yung mga sasakyan nila Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, mostly American car siya. Sabi nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US. Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Kaya marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si... Wow, ganda. Hoy mga diskaya, i-ready nyo na yung mga sasakyan ha. I-ready nyo na yan. Iparada nyo na sa mga Senado yan. Okay, ibenta nyo na habang maaga. Di ba? Opo, Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Son, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen.
yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya, pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate O yun, at least narinig mo sinabi niya, hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo, Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi, Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, kung ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dadagdagan ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ho ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Oho. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oho. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yon. Oho. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Oho. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Sir... Hello, friends eh. Oh. Wala. Alam mo ba, Sen? Yun lang po ang reaction ko doon. Marami kang kaibigan, puro contractor naman. Makukulong ka. Kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung na yun, nauna opo. dyan, 510. Aha. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Aha. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi Sila- 2006 yung una, di ba? Aha. Baka kala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oo. ay, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Balisasa. Babalisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa Nasaan flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Oho. Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin Eto. mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Tagalog, Resources... itagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The Primary Government Agency. Oh, ano? Ayun, Primary Government Agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Oo. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yan. Oho. Yun na una. Executive order Nauna yung 510. 800, nauna yung 510. 510 muna, Hindi tayo Nelson. magkaintindihan eh. Hindi, Habang hinahanap mo. Sige, habang hinahanap Wala mo. ako nung 500 eh. Hanapin mo. Sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May Sa structure halip na eh. na buwagin natin, Sen. May structure na Wala, siya eh. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. As in, Sa tingin ko, patay. ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo. Ito pala matagal. 206. Oho. Ano 2006? Ano na tayo ngayon? 2025 na. O ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho.
Tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka init-init ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko Sen, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay naman lang sana at napakahalaga pa ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Walang ano yan. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Oh. Ikaw ang magmamanage ng flood control. Meron kang plano. Opo. Basahin mo yung whereas. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Oh, Yan, opo. 510 pala siya. Tingnan mo yung whereas. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na... Nakina ko na. Oh. Buhayin natin itong ahensyang ito. Ako talaga yan eh. Umaasa ako mabuhay ito eh. River Basin. Importante yan. Para maiwasan na yung ano. Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, at powered ng isang executive order, di ba? Panahon pala ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya binuo yan kasi may nakitang problema at kung noon pa pala gumagana yan at buong higpit na minomonitor, baka ho kahit paano, baka ang Pasig River naresolba siguro natin. Gumanda. Sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas. Ito, ayaw. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for flood control. Master plan. Master plan pa pala sa flood control. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Pagkatapos parang hindi kumikibungasin eh. Pero isabihin ko ang head ang pinipilit ni Secretary Bonoan, meron siyang separate comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river basins. Sabi ko sa kanya, kahit 100 pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, walang mangyayari. Tama o hindi? Tama po. Dapat talaga. Ba't hindi kayo nakipag-coordinate dito? Ano gawain nito? May executive order ito. Tanggalin na natin yan para sa ganun. Huwag na lang dumami pinasusweldo natin. Wala namang... Meron pala silang pondo, initial amount, 500 million. Ba, ang laki. Yung river basin, Yung 2006. Ngayon kaya, magkano na? 500 million, ayun, nakalagay Ilan daw ang personal nila? Kasi ang balita ko, personal niya, 3 lang ata eh. Tayo na pumunta doon. Wala pala ito. Ang point ko lang, Sen, sayang naman, kung bakit sabihin, yung ahensyang ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, palitan natin ng tao, baka mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problemang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Sa palagay ko, hindi na. Dahil sa pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Nationwide po. 2006 ito. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin, 19 years ago. papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi ko, Nang apelyido ata. apelyido, David. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya sa Susunod na pagdinig. susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap din po namin eh. Para ho naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan. Saan eh? Umalis daw po ng opisina na walang pera. UWP pala. Umalis na walang pera daw eh. Hindi matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga po. Kasi matanong man lang namin at malaman. Alam mo ba ang opisina nila, napakalapit lang dito? Yun na nga po, walking distance. Pwede mo lakarin eh. Oo. Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta At na po makita yung mo mismo staff kung anong natin ginagawa nila.
Nindun daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo kung gusto nilang sabihin? Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Pasensya na po kayo kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.